tungkol sa panahon na inilatag ng tao versus sa panahon na inilatag ni Yahweh. Kailangan makita natin bakit o papaano na bago ng tao yung kapanahonan ni Yahweh. So syempre, kailangan tumingin tayo sa Biblia ng mga bagay na ng mga sagot na pwede natin makuha. Ano yung mga bagay na pinalitan ng tao? So yung ano po, yung i-connect ko po siya sa lyrics ng yung sa lyrics po ng ano, yung ako'y ay dahan-dahan nililibing ng buhay ko. Yung ibig sabihin po nun, kahit huminga ka pa po, yung buong pagkatao ko ay parang kinakain ko ng lungkot o mga bagay po na hindi ko po maibitawan. I-relate ko po siya sa kanta sa part ng pasindila ng ilaw kasi parang humihingi siya ng gabay o liwanag kapag nalilito o nasa dilim. Parang sinasabi na, bigyan mo naman ako ng ilaw para makita ko yung daan. Pag pinagsama natin yung pasindila ng ilaw sa kanta, ay parang paghingi ng tulong para maging lampara o at ilaw yung salita ni Yahweh sa buhay na kumakanta. Yung gabay at karunungan. Tanging panalangin, lubayan na sana. Dahil sa bawat tingin, mukha mo'y nakikita. Kahit saan man mapunta ay anino mo'y kumakapit sa aking kamay. Ako ay dahan-dahan, nililibing ng buhay pa. Hindi na makalaya, dinadalo mo ko bawat gabi. Wala mang nakikita, hapos mo'y hanggang pa rin sa dilim. Hindi na nanaginip, hindi na makadisip. Passing day, ng ilaw, binubulto na ako ng damdamin ko, ng damdamin ko. Di mo ba naisabi, di ko ba sapat pagpapalayain ko, di na ba? Yung meaning po na iyon, ito ay paghingi ng tao kay Yahweh ng gabay dahil siya ay nagsisindi ng ilaw sa ating mga landas. Hindi tayo nililisanin ng mga multo o kasalanan natin sa nakaraan kung hindi tayo hihingi ng tulong kay Yahweh dahil sa pasimula pa lang si Yahweh ay ang nagsabi nga ng let there be lights. Kasi hindi mo mababago yung mga kasalanan mo o hindi mo matatanggap sa sarili mo yon pag hindi mo alam kung ano yung babaguhin mo. Sabi ni Keisha Keeper kanina, yung nakaraan, pinapabalikan ni Yahweh o yung dating daan kasi nandun yung tama o nandun yung mabuti para yung tao makaiwas sa kasalanan. Tapos yung sagot ni Setset, ang ganda nito, no? Sabi niya, kahit saan ka daw magpunta, nasa harap mo yung buhay tsaka kamatayan. Depende na lang daw sa choice na pipiliin mo. Kaya piliin daw natin yung buhay para mabuhay tayo nga naman. So ang galing yung paliwanag. Tapos yung pangatlo, yung kay Keska, yung ilawan sa mga paa, binibigay daw ni Yahweh yon sa pamamagitan ng Sabat kasi doon niya daw binibigay yung gabay, tsaka yung salita, tsaka yung action. Tuwing araw ng pamamahinga at pista ng bagong buwan, lahat ng bansa ay sasamba sa akin, ang sabi ni Yahweh.